And then mga kababayan, ito no, medyo interesting kasi po sa akin ito eh. Ito pakita ko sa inyo. So mga kababayan kasi, pakita ko. Ito. So nung November 2, 2022, nakita ko to sa isang website na si Amy Marcos pala. Ito riding on 31 million high. Amy Marcos top survey of potential 2025 senatorial bet. So itong balita po na to from Politico ay lumabas po ito noong November 2022. So syempre, ito po is nung nangyari po itong survey na to, katatapos lang po ng eleksyon. At alam naman po natin na si PBBM po ay nakakuha po ng 31 million na boto. So ang punto mga kababayan, nung survey nga po sa mga tatakbong senador sa 2025, number 1 po si Amy Marcos. So basahin lang natin to, no? Sabi dito, barely months since the May 2022 election, the issues and advocacy center. So ito pala yung pangalan ng ng survey, no. Issues and advocacy center is already looking at the 2025 polls and the politicos who might run for the Senate seat. So ang number 1 po diyan si Amy Marcos, no. Sabi dito, results on the pulso ng Filipino survey conducted by the Issues and Advocacy Center, okay, last September showed Senator Amy Marcos as the top senatorial contender, around 64%. So nung nanalo po si PBBM bilang presidente, nadala po si Amy Marcos. So mga kababayan po kasi, ako syempre, di ba, may mga kaibigan po tayong mga vlogger din. So ang sabi nga nila, ang pinaka-advocacy nila nung 2022, pagkatapos ni PBBM bilang presidente, si Amy Marcos naman daw po yung susunod nilang iboboto. May ganyang may ganyang balita noon, may ganyang usap-usapan yung mga vloggers noon. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, number 1 po sa Senate survey si Amy Marcos noong 2022. And then mga kababayan, nung pagpasok po ng 2023, ito gamitin natin yung tangere naman. So ito lumabas ito noong September 2023, makalipas po ng isang taon, si Amy Marcos po ay pumalo na lang po sa top 5. Top 5. Si Isko, pasok si Isko, no? So si Duterte number 1, ewan ko ba ba't nag-number 1 to, no? Tapos si Tulfo, si Erwin Tulfo number 2, si Tito Soto, si Isko, number 5 na lang po si Amy Marcos. So bumaba po yung ranking ni Amy Marcos nung 2023. And then mga kababayan, nung pagpasok po nung 2024, yung January, ito na. Yung data, January 18, 2024. Former President Duterte still top 2025 senatorial bet. So pero si Amy Marcos po, nag-top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nag-top 9 na lang. Actually, same lang to Same survey company lang din to, no? Tangere din to, no? So dito tangere din dito. So pagpasok po ng 2024, kung kailan na nga po nagkanda hetot-hetot, tsaka pumalpak-palpak si Amy Marcos, nag-number 9 na lang po si Amy Marcos. Okay. So nakita po natin yung decline. 'Di ba? From top 1 naging top 5, top 9 po nung January. And then naglabas naman po ngayon ng survey yung Magdalo. Okay, yung Magdalo naman. Mga kababayan na don't get me wrong ako hindi naman ako certain sa surveys. Pero mga ka-streetwise, ang survey po kasi is pwedeng maging guide. 'Di ba? Pwedeng maging guide po yung survey. So itong Magdalo po naman kasi mga kababayan, actually, hawak ito nila Trillanes. Okay. At itong Magdalo naman po kahit papaano ay nakakuha naman po ito ng credibility nung 2022 election. Kasi nung 2022 election, alam na talaga ng Magdalo sa survey po nila na talagang matatalo si Lenny. Alam nila yon. Pinablik ni Trillanes yon. At alam din po ng Magdalo sa survey din po nila na ang papasok lang po sa oposisyon si Risa Ontiveros lang din. So pagdating po sa credibility sa mga what we call this sa result, pwede natin sabihin na pwede natin pagkuwanan ng source yung Magdalo. Okay. So ngayon, pagpasok nga po dito, ito nangyari lang tong survey na to, ngayong buwan lang. Isipin nyo na ngayong buwan lang to si Amy Marcos po, pumalo na lang po ng number 11.
Dapat baba pa, no? Dapat baba pa kasi baba. Dapat mas mababa pa kasi mahaba yung baba. Di ba? So, ngayon, number 11 na lang po si Amy Marcos. So, tandaan nyo mga babayan, nung 2022, si Amy Marcos, nasa 64% po yung nakuha niyang boto at number 1 sa ranking. Ngayon po ay nasa, wala na lang, 32% na lang. So, nangalahati. Kalahati. So, actually, mga babayan, no, si Isko, bumaba si Isko, no? Bumaba si Isko. Si Ping, pasok si Ping. Iboboto pa rin si Ping, no? Boboto ko si Ping. Oo. Tapos, si Ben Tulfo nakapasok talaga. No? Tapos, wala na rin si si pangalan nito, si Tolentino. O si Tolentino, wala na rin, si Tolentino, ang baba ni Tolentino. Number 26 na lang, di ba? So, ang good news dito, si Duterte naging number 3 na lang. Okay. So, yun nga mga babayan. So, ngayon, alam ngayon natin na si Amy Marcos talaga is talagang bukod sa mababa, bumababa na din sa survey. Di ba? So, ang dami kasing factor kung bakit nangyari ito kay Amy Marcos. Unang-una mga kababayan, syempre, yung yung tawag nito. Ayoko kay Tolentino kasi syempre re-election din si Tolentino eh. Kaya medyo hinahanap ko siya, no. So una kasi mga kababayan, alam naman po natin na si Amy Marcos ay maka Duterte. Si Bato, pangilan si Bato? Si Bato pang 10, bumaba na rin. Yan. Dapat po, hindi lang po si Amy Marcos yung mababa. Dapat din po, pati din po yung iba. Oo. Dapat pati rin po si tawag nito? Si Bato, si Bongo. Sama mo na rin pati si si Duterte. So, yon, di ba? So, ang dami po kasi factor kung bakit po bumaba si Amy Marcos. Bukod nga po sa mababa talaga. Bukod po sa pro Duterte si Amy Marcos, kasi isipin niyo mga babayan, kung yung mismong kapatid niya nga, di ba? Na alam naman po natin na hindi naman perfecto yung PBBM administration, pero alam naman po natin na is doing good and is doing well. Di ba? Kung yung kapatid nga po ni Amy Marcos ay binabatikos niya ang kanyang kapatid na si PBBM at kumakampi pa kay Duterte na allegedly na ang daming sangkot na korupsyon, ang daming sangkot na patayan, kung nagawa niya nga to sa kapatid niya, paano pa kaya sa taong bayan? 'Di ba? And then mga ka-streetwise kasi, ito pa. Paano? So, ngayon, ang ginagawa ngayon ni Amy Marcos, ito, umiepal na lang po ngayon. No? Ito, post niya to kaninang hapon lang, no? Okay, sunod namin pinuntahan ng Nutri-Jeep ang lungsod ng Maynila para kamustahin ang mga tao at abutan ng kaunting tulong. Yan, ayan ang gusto ni Amy Marcos eh. 'Di ba? Ayuda. Diyan po magaling si Amy Marcos sa ayuda. Ginagawa niyang patay gutom yung mga kababayan natin. Una mga kababayan, malinaw naman dito, no? Kasama ang lokal na pamahalaan at ahensya ng Department of Social Welfare and Development, nagbigay ng 3,000 pesos assistance to individuals in crisis situation para sa 1,000 katao. So, 300,000, no? Tama ba? 300,000? Tama ba? Hindi, 3 million. 3 million pesos pala, no? Yung pinamigay nila ng ganun-ganun lang. Tapos ang gagawin lang naman ng mga ibang nabigyan, ipasusugal lang, di ba? So ngayon mga babae, ito nga yung punto. Hindi naman po kasi parte ng executive branch si Amy Marcos. Ang trabaho po ni Amy Marcos, gumawa ng batas. Pero tuwing merong ayuda, palaging nandun yung mukha niya, palagi siyang nandun. Minsan nga, wala na nga siya dun eh. Wala na nga siya sa event, pero yung mukha niya nandun. At mga babayan, ito no, dito I really agree sa sinabi dito ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, binanatan niya na si Amy Marcos eh. Sabi ni Ping Lacson, okay, hindi lang sa di obligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad AICS at kung ano-ano pa. Illegal yan.
Bawal yan. Kasi ang papel ng Kongreso sa budget process, ang budget authorization, pag legalize, hindi pwede mag-implement. So ayan nga mga kababayan. Actually kasi mga kababayan, ako, to be fair, no, ako nagagalingan din ako kay Ping Lacson. Yun nga lang kasi wala lang kasi talagang charisma. Sino number 1 sa survey? Si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo. Oh. So ito nga yung punto mga kababayan. Yung gumagawa kasi ng budget para pa sa mga ayuda, legislative, senador tsaka congressman. Pagkatapos yung mamimigay sila din. So hindi talaga pwede. 'Di ba? So ang lumalabas kasi ngayon doon mga kababayan, epal, trapo. Trapo si Amy Marcos. Anong ginagawa ni Amy Marcos sa pamimigay ng ayuda? Hindi niya naman trabaho yan. Ang trabaho niya, gumawa ng batas. O ngayon, ang sinagot ngayon ni Amy Marcos, ito, sumagot siya, oh. Sabi ni Amy Marcos, nandito lang ako, pero ang totoo, nanggaling lahat ng listahan sa DSWD. O ba't ka nga nandyan? Sila ang namimili ng sektor. So, yung DSWD, sila naman ang talagang namimili. Wala naman akong pakialam dyan. Pati yung LGU, hindi naman kami nanghimasok o naglilista. Oh. Responding to former Senator Ping Lacson remark that politicians' distribution of government aid is unconstitutional and illegal. Di ba? O sumagot pa talaga. Pero talaga mahaba talaga, no? Medyo mahaba talaga, no? Partida na retoke pa yan, ba? So, so yan. Ayun nga yung punto nga, Amy Marcos, anong ginagawa mo dyan? Di ba? Anong ginagawa mo dyan? Oh, kasi mga kababayan, siguro yung LGU, medyo maintindihan pa natin kung bakit sila nagbibigay ng ayuda at kasama sila doon kasi parte sila ng executive branch. Kasama sila doon. Pero yung mismo gumagawa ng batas at gumagawa rin ng budget para pa sa mga ayuda, bakit sila nandun? So ano ginagawa mo dyan? Ang tawag dyan, epal. Si Gordon, hindi. Si Gadon, hindi pala. Si Gadon, hindi. Kung ano, wala pa rin si Gadon, no? Oh. Yan, totoo yan. Ako magalit na kayo kung magalit sa akin. Si Ping Lacson, kasama yan sa iboboto ko sa 2025. Kasi, kailangan po talaga ng oposisyon sa Senado. Kailangan na. Yung maayos na oposisyon na, hindi pwede yung oposisyon lang ng bitter. Hindi tulad ng oposisyon ng mga DDS. Dapat po yung oposisyon talaga na legit. So ako naniniwala ako na si Ping Lacson is magiging maayos at magaling siyang oposisyon pag siya po ay nakabalik sa Senado. Naniniwala ako doon. Oo. Tapos si Tito Soto, posible rin, di ba? Kaya ayun pala yung choices ko. Oh. So ito nga yung sinasabi ko nga po ayun nga po sinasabi ko nga diyan mga kababayan, di ba? Ang sinasabi na ang pinupunto ko lang dito, si Amy Marcos, imbis po na mag-focus para suportahan naman yung kapatid niya, wala namang problema bumatikos eh. Wala problema yan, bumatikos, okay lang yan, bumatikos sa presidente, kailangan natin yan. Kailangan natin ng bumabatiko sa presidente diyan po sa Senado, kailangan natin yan. Pero ang ginagawa kasi ni Amy Marcos, babatikusin yung presidente, pagkatapos, iaangat si Duterte. Di ba? Ganun yung ginagawa ni Amy Marcos eh. Naalala niyo yung sinabi niya nung nakaraan? Na ay, walang budget sa infrastructure, buti pa si Duterte. Di ba? So ngayon, ako, sana mga kababayan, ito lang po yung request natin dito, wag na po natin ipasok si Amy Marcos. Wag na po. Wag na po natin siya ipasok bilang senador. Tanggalin na po natin yung mga oposisyon na DDS. Tanggalin na po natin yan. Palitan po natin ng mga oposisyon na maayos. Hanap tayo ng iba. Kasi si Bato de la Rosa, oposisyon na yan, pero DDS. O si Bongo, oposisyon din yan, DDS. Ang problema kasi sa pagiging oposisyon nila, yung oposisyon po nila, hindi po para sa taong bayan. Yung pagiging oposisyon po nila is para sa kay Digong. Para kay Digong eh.
So ngayon, tala nga, tingnan natin na, balikan natin na kung sino ba pwede dito na ipasok. Basta tanggalin na natin tanggalin na natin sila Aimee, yung mga maka-DDS na senador, tanggalin na natin. So tingnan natin sino pwedeng ipasok, no? Si Erwin Tulfo, okay. Yung nga lang, di naman posisyon yan eh. Si Bongo, wag na, no? Si Pacquiao siguro. Si Pacquiao kasi maka-BBM din eh, no? Ping Lacson. Si Kiko, hindi ko tape si Kiko talaga eh. Wala tuloy ako makita. Drilon, posible no si Drilon. Si Drilon, pwede. Oposisyon na. Ito lang ha, baka sabihin nyo, dilawan ako ha. Kung papapiliin lang ako ng oposisyon, kung si Bato de la Rosa o kay Drilon na lang ako. Oo, di nga. Honestly. Si Gadon, number 31 pala si Gadon. Si Bantag nakapasok, gago no. Siguro si Drilon o Dick Gordon. Tanggalin na natin yung mga Bongo, yung Bato de la Rosa, yung Aimee Marcos, palitan natin ng oposisyon. Si Kiko hindi ko type eh. Oh, si Kiko hindi ko type. Si Joke no, tingnan natin. Pero sa ngayon, si Gadon pasok natin si Gadon. No. Si Drilon pasok natin. In my own opinion na, kung papapiliin lang naman ako kung DDS na senador, kasi at least si Drilon, alam naman natin na pa nag-oposisyon yan, may pinanghugutang ideology yan. Hindi katulad po ng mga DDS na mga senador, kapag nagbatikos po yan, yung hugot nila galing kay Digong. Oh. Di ba? Si Trillanes hindi yan. Mukhang tatakbong mayor si Trillanes ng Caloocan. Tapos si Tito Soto yan, okay din yan. Di ba? Yan. So yon. Yung nakakainis lang no, na ganyan yung mga sinasabi ni Aimee Marcos. So diyan po sa 742 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang din po. Diyan po sa team replays. So kayo ba, ano ba, sa tingin nyo, deserve ba talaga ni Aimee Marcos na mawala sa surveys? At especially na rin po na mawala na rin po siya sa senatorial slot sa susunod po na eleksyon? Kasi kung ako tatanungin ninyo, dapat wag na. At isama na rin po natin yung mga ibang mga DDS na senador. Isama na natin yan. Walang kwentang tao yung mga yan. Oo. Di na yan. Huwag na yan. Palitan natin ng mga totoong oposisyon. Kasi dati mga kababayan, kung yung magkaaway lang dati, Marcos tsaka Dilawan, ngayon may pumasok pang panggulo, yung mga Duterte. So mas lalong magulo. So mas maganda dalawa lang. Di ba? In my own opinion. Yon. So yun o, so pag-comment na po sa baba, dyan po sa team replays. At syempre po, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay.